Yun. Magandang umaga sa ating lahat mga kapindot. For today's video mga kapindot, kung nakikita nyo sa ating harapan si Beperman 150 na hubaran na natin. Tinanggalan natin ang fairings dahil may gagawin tayong video ngayon dahil sa isang subscribers natin or sa isang subscriber natin or follower natin sa YouTube. Nagtatanong sa atin, nag-comment siya kung pwede pa bang ibalik ang fairings ni Beperman 150 na naka oil cooler na or nakakabit na yung oil cooler. So yun ang gagawin nating video ngayon mga kapindot. Si-share ko sa inyo, papakita ko sa inyo pagkatapos ng intro natin. So yun, ituloy natin yung vlog natin ngayong umaga dahil sa solid natin na subscriber, dahil sa kanyang comment, ito ginawan ko na ng video. So kung makikita nyo mga idol, ito yung fairings nya ni Beperman. Ito yung sa left side na fairings, yan, left side fairings. So, lipat tayo. Yan, ito yung left side fairings ni Beperman 150. Kung mapapansin nyo dyan mga kapindot, kalahati na lang to, no? Tapos papakita ko sa inyo yung kalahati. So ito yung kalahati mga kapindot. Yan, kung makikita nyo, ito yung kalahati. Kung mapapansin nyo, may tabas na to mga kapindot, oh. Yan, kasi tinabas ko to. Matagal na kasi itong nakaganito mga kapindot, nakakabit sa motor ko. Gawa ng nahirapan ako magbaklas ng ng spark plug pagka naglinis ako ng spark plug at kapag naglinis ako ng engine niya or makina. Kaya ang ginawa ko, ginanito ko, tinabas ko. Pero dahil sa isang subscriber natin nagtatanong kung may babalik pa ba ang fairings ni Beperman 150 kapag nakakabit tong oil cooler to, no? So yun ang papakita ko sa inyo ngayon mga kapindot. So ngayon ibabalik natin to, itong kalahati. Yan, ibalik natin dito. Yan, ibalik natin dito sa pinagtanggalan natin, no? Tapos ikabit natin. Yan. So ikabit ko muna mga kapindot, or panoorin nyo na lang mga kapindot. So kasi naka lang naman to. Yan, ibalik lang natin dito, i-ganon nyo lang, nakaganyan lang naman yan. Yan, pagka nasalpak nyo dyan, kasi may mga laklang naman yan, nakalak lang yan. Tapos dito rin, yan, ilak lang natin dito, kaipit lang to yan. So yan, so nakaipit na siya, no? Naisalpak na natin dyan sa binalik natin. Yan. So ngayon kakabit natin dito sa kaha or dito sa motor, kabit natin para makita nyo. Hindi ko nilagyan ng tawag nito, screw, kasi mamaya ko na lalagyan to ng mga screw. Subukan natin ibalik ulit sa dati, no? Ibalik natin sa dati yung fairings nya kasi matagal na itong nakakalahati na lang yung naikabit ko dito or ginagamit ko. So ngayon try natin para makita nyo or para makita ng nag-comment sa atin kung kaya pa bang ibalik yung fairings ni Beperman na naka oil cooler na. So ibalik natin saglit. Yan, salpak lang natin dito, tapos dito sa ibabaw. Yan, ibalik natin yung upuan. Yan, tapos dito. Yan. So kung mapapansin nyo mga kapindot, yan,
Ibalik na natin yung kalahati. So yan, goods na goods naman. Yan, kita nyo na mga kapindot, nakakabit na siya. Ang problema lang kasi nito mga kapindot, tinanggal ko yung bracket dito sa ilalim, yung para dito sa pag tornilyuhan natin. Yan, pero may araro pa naman to, may ilalak naman natin dito. No, yan, may mga tornilyo naman to sa ibabaw. Wala namang problema to, no. Si araro niya to eh. Ito. Parang mudguard niya. Tapos yung mudguard dito mga kapindot, yung guma tinanggal ko, pero ibabalik natin yan dyan kasi nung nag long ride kami ng mula Cavite to Laurel, Batangas, na puno ng putik tong engine. Gawa nang wala na yung mudguard niya dito na guma, at saka dito tinanggal ko yung kalahati, itong kalahati na to. Yan, tinanggal ko to. Ito lang sa ibabaw yung naiwan. Yan, kaya ibalik natin sa dati dahil sa isa nating subscriber na nag-comment. So ngayon itong isa naman ikabit natin sa kabila. Itong isa punasan muna natin. Itong video na to mga idol, or itong video na to para sa nag-comment kung kayang ibalik yung bearings, no, ni Beperman. So sa mga nagbabalak na magkabit ng oil cooler kagaya nito sa ginagamit ko, goods na goods pa rin mga kapindot, yung bearings niya magagamit pa rin natin. Kaya ginawa natin to ng video para ma-share ko sa inyo at makita nyo na pwede pa rin ibalik yung bearings ni Beperman. So sa kabila tayo. Kabila tayo. Dito tayo sa kabila. Lipat natin yung camera. Yan. So, balik natin to. Ganun din dito sa kabila mga kapindot. Yan o, kalahati na. Tinabas ko kasi ito. Yan. Sinahirapan akong tanggalin tong spark plug, o nahirapan akong dukutin to. So ayos lang yan. Babalik na natin to. So nandito naman yan sa kabila yung tornilyuhan niya. Yan. Yan. Yung mga butas na yan. Diyan nakalagay yung mga screw. Yan. So mamaya ibabalik natin itong mga screw. Ayan. So kung mapapansin nyo mga kapindot, goods pa rin. Ibalik pa rin natin, no, yung bearings ni Beperman. Ayan, na ikabit na. So dito na lang, dito sa kanyang araro. So kaya naman to. Ayan o. Pansamantala lagyan natin ng screw para makita nyo. Yan. So goods na mga kapindot, na ibalik na natin. Yan. So yan, nakita nyo naman mga kapindot, no, pwede pa rin, kayang-kaya pa rin ibalik yung mga side bearings ni Beperman. Yan, nakita nyo naman. Pakita ko sa inyo. Yan o. So ito yung may tabas. Yan. So ito yung may tabas. Kasi mayroon pa yan dapat dito eh. Ito nakakabit ko. Mayroon pa yan dito. So ngayon, wala na. Malinis na siya. So madali nang linisin. Ito yung mga kinabit ko. Ito sa engine breather to. Nagagaling dito. Yan, sa engine breather natin. Yan. Tapos ito sa carb. Yan. Sa
air filter niya. Ayan, ganyan lang yung forma niyan, malinis na. Tapos ito, ibalik na natin. Ayan, para sa ito idol, yung nag-comment na kung pwede pa ibalik yung mga bearings ni Beperman. So kita nyo naman idol, naibalik ko na. Ayan, goods na yan. Tapos yung araro niya, ayan, naka-tornilyo naman. Ito yung oil collar natin. Yan. O, di ba? Sok na sok pa rin yung bearings natin. Ano? Goods na goods yan. Kasi yung oil cooler natin mga kapindot malaki. Yan, kaya dikit yung bearings natin dito sa oil cooler. Yan o. Yan, nakadikit siya. Pero okay lang yan, kahit na nakadikit siya dyan. Okay lang yan mga kapindot. Yan. So dito, ibabalik ko na lang yung mudguard or yung guma na nakalagay dyan. All goods na mga kapindot. Ayos na yan. So sa mga nagbabalak na magkabit ng oil cooler, para sa inyo ang video na to mga idol. Okay na. Ganun lang mga kapindot, no? Sa nag-comment, ulitin ko, pwede pa rin natin ibalik yung side bearings ni Beperman 150 kahit na maglagay kayo ng oil cooler. Tapos yung hose pala, hindi ko na makalimutan. Yung hose niya, ayan, nilagyan ko ng cable tie. So medyo madilim lang. So yun yung cable tie, tinali ko lang dito sa sa engine support niya or engine bracket. Ayan. Okay, so goods na yan. Ayos na. Ito naman yung sa left side. Kanina sa right side doon, ito naman sa left side na bearings. Tsura niya. O, diba? O, parehong yan, parehong malinis na diba? Goods na. O, yan yung mga niya. Ayan yung forma niya talaga. Pagka inaibalik natin ng buo. Yan, bukod lang dun sa tinabas ko. Wala na talaga yon. So yan lang mga kapindot. Maraming salamat sa nag-comment at maraming salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Paki-like, paki-share at pakihit ang notification bell yung mga kapindot para every time na may bago tayong upload na video, ma-notify kayo. At kung bago pa lang sa aking YouTube channel, pa-subscribe na rin ako mga kapindot. Okay? Hanggang dito na lang mga kapindot. Kita-kits sa next vlog ko. Peace out. Bye-bye.